Sa isang magandang araw sa Boston nang mapansin ng isang negosyante na huminto na ang kanyang relo. Pumasok siya sa isang opisina upang magbigay ng presentasyon, ngunit bigla siyang bumagsak at namatay. Sa lalong madaling panahon, maraming tao ang nagsimulang bumagsak at mamatay sa buong lungsod, na nagdudulot ng iba't ibang aksidente sa mga kalsada. Sa kalaunan, sa Universidad ng Chicago, nagtuturo si geophysicist Josh sa kanyang mga estudyante kung paano gumagana ang mga frequency ng tunog. Siya ay ininterrupt ng dalawang ahente ng FBI, na dinala siya sa Washington DC sa isang pribadong jet. Kasama rin nila ang kaibigan at kasamahan ni Josh na si Serge, isang espesyalista sa mga sandatang nuclear. Ipinakita sa duo ang isang silid na puno ng mga katawan at ipinaliwanag ni General Thomas ang nangyari kanina. Napagpasyahan ni Josh na lahat ng mga taong bumagsak at namatay ay may mga peacemaker, na kinumpirma ni Thomas. Tiniyak ng parehong siyentipiko na anuman ang gumawa nito ay hindi makakapatay ng mga malulusog na tao at tinanggihan sila ni Thomas, hindi na nagbahagi ng karagdagang impormasyon. Sa London, napansin ng isang bata ang isang patay na kalapati sa lupa bago unti-unting bumagsak at mamatay ang iba pang mga ibon kapag tumama sila sa mga sasakyan o gusali. Ang mga natitirang lumilipad ay nawawalan ng kontrol, bumabagsak sa mga bintana at nasasaktan ang mga tao. Nagpanik ang crowd at nagmadaling magtago habang kumakalat ang kaguluhan sa lungsod, na nagdudulot ng maraming aksidente sa sasakyan at kahit na nagpapabagsak ng isang bus. Lumabas ang insidente sa balita at nalaman ni Josh na nangyari na rin ito sa Australia at Japan noong nakaraang buwan. Naalala ni Josh na ang mga ibon ay nagnanavigate sa pamamagitan ng pagsunod sa mga magnetic field ng Earth at agad niyang pinagtulungan ang kanyang koponan, inuutusan silang maghanap ng lahat ng uri ng kakaibang insidente sa nakaraang 2 taon habang umaasa na mali ang kanyang teorya. Sa kalawakan, inihahanda ni na Major Rebecca at Commander Robert ang kanilang shuttle para lumapag. Bigla, nawala ang contact ng NASA sa kanila at nakuha ito muli pagkatapos ng ilang segundo. Ngunit natuklasan nilang naligaw na ng landas ang shuttle. Sa hindi inaasahang paraan, lahat ng kanilang mga navigation tools ay bumagsak at malapit na silang bumagsak sa Los Angeles. Habang lumilipad sila malapit sa isang stadium, sinuri ni Rebecca ang mga file at gumawa ng ilang kalkulasyon upang lumapag sa isang kanal. Binigyan niya si Robert ng tiyak na mga tagubilin at ang shuttle ay tumama sa tubig, ngunit nagkaroon ito ng ilang pinsala habang dumudulas sa ilalim ng mga tulay. Sa kabutihang palad, nagawa ni Robert na itigil ito bago ito makasakit sa sinuman. Pagkalipas ng ilang sandali, dinala ni Josh ang kanyang pananaliksik kay Dr. Conrad, sinasabi na ito ay tungkol sa katapusan ng mundo. Binasa ni Conrad ang lahat at sinubukang itanggi ito dahil hindi siya makapaniwala na ang kanyang sariling pag-aaral ay maaaring hindi napansin ito. Matapos umalis si Josh na may pagkadismaya, kumuha si Conrad ng ilang kumpidensyal na file mula sa isang safe. Bumalik kay Rebecca, nakipagkita siya kay Thomas at nalaman na tapos na para sa kanyang crew dahil bumagsak sila ng shuttle, ngunit ininterrupt sila nang tumawag si Conrad kay Thomas. Lumabas si Rebecca at sumama sa isang crowd na nanunood ng maliwanag na mga ilaw sa kalangitan. Samantala, nagiinom sina Serge at Josh sa isang bar nang dumating ang mga ahente ng FBI upang hilahin sila pabalik. Agad na dumating si Josh sa isang silid na puno ng mga mahahalagang tao sa militar at si Conrad, na nais siyang ipaliwanag ang kanyang pananaliksik. Matapos ipahayag na ang Earth ay mawawasak sa loob ng 1 taon, ipinaliwanag niya kung bakit gamit ang prutas. Ang electromagnetic field na nakapalibot sa planeta ay unti-unting bumabagsak dahil ang core ng Earth ay huminto sa pag-ikot. Kung wala ang field na iyon, sa mga susunod na buwan ay magsisimulang bumagsak ang mga eroplano, masisira ang anumang elektronikong aparato, magkakaroon ng mga superstorm sa lahat ng dako, at sa huli ang araw ay lulutuin ang planeta. Ipinakita ni Josh ito sa pamamagitan ng pagsunog ng isang pitch. Nais ni Thomas na simulan muli ang core at sinabi ni Josh na imposible ito dahil ang core ay kasing laki ng Mars, parang sinusubukan na i-jumpstart ang isang planeta. Hindi na rin isama ang kakulangan nila ng kagamitan upang maghukay ng ganoon kalalim sa Earth, ngunit may ideya si Conrad. Pagkatapos, lumipad ang grupo patungong Utah, kung saan nakilala nila ang isang doktor na may palayaw na buzz. Hindi siya masaya na makita si Conrad, sinasabing ninakaw nito ang kanyang pananaliksik 20 taon na ang nakalipas. Gayunpaman,
Nakipagtulungan pa rin si Bros at ipinakita sa kanila ang isang malaking makina na bumabasag ng mga bato gamit ang ultrasonic waves. Nang buksan niya ito, ang makina ay naghukay ng isang malaking butas sa isang burol sa loob lamang ng ilang segundo. Pagkatapos, kinuha niya ang isang maliit na hayop at nilagay ito sa loob ng isang kahon bago buksan ang mas maliit na bersyon ng makina. Ang mga alon ay hindi nakasira sa kahon, ngunit nag-drill ito sa titanium sa likod nito. Ipinakita ni Bros na okay ang hayop habang ipinaliwanag na ang kahon ay gawa sa isang bagong alloy na nilikha niya na tinatawag na unobtainium. Kaya nitong tiisin ang matinding presyon at i-convert ang init sa kuryente, na nangangahulugang mas malalim at mas mainit, mas lumalakas ito. Sa tingin ni Bros, aabutin siya ng 10 taon upang tapusin ang isang sasakyang panghimpapawid at nagbiro siya na kakailanganin niya ng $15 bilyong upang magawa ito sa loob ng 3 buwan, ngunit handa ang militar na magbayad. Kalaunan, biglang pumasok ang FBI sa isang apartment na pag-aari ng hacker na si Finch, na agad na sinunog ang lahat ng kanyang disk sa microwave at binura ang lahat ng kanyang hard drives gamit ang isang defibrillator. Matapos siyang maaresto, binasa ni Thomas ang file ni Finch at itinuro na mayroon siyang 2 pagkakakulong para sa pag-hack sa mga database ng gobyerno. Gayunpaman, inaalok nila na hindi siya ipapadala sa kulungan ngayon kung magtatrabaho siya para sa kanila sa pamamagitan ng pagkontrol sa impormasyon na lumalabas sa internet upang mapanatiling lihim ang kanilang proyekto. Pumayag si Finch matapos niyang marinig na magkakaroon siya ng lahat ng mapagkukunan ng FBI, ngunit humiling din siya ng walang limitasyong supply ng mga Zine tapes at Hot Pockets dahil nakakatulong ang mga ito sa kanyang konsentrasyon. Kasabay nito, naipaalam kay Rebecca na nakumpirma na ang pagkakabasag ng shuttle ay isang issue sa sistema at pinuri siya ng mga nakatataas para sa mabilis na pag-iisip upang masolusyonan ito. Ito ang dahilan kung bakit sila ni Robert ay naitalaga sa isang mapanganib na misyon. Sa lalong madaling panahon, nagtipon-tipon ang lahat ng napiling kalahok sa isang lihim na lokasyon at si Josh ay naitalaga bilang leader ng operasyon. Nagreklamo si Conrad kay Thomas dahil siya ay may mas mataas na ranggo, ngunit pinaalala ni Thomas na siya ang nagkamali nang hindi niya natapos ang Project Destiny. Sa katunayan, nagtataka si Thomas kung ang Destiny ang dahilan ng lahat ng ito. Nagpakilala ang bawat isa at ipinaliwanag ni Josh ang kanilang mga tungkulin sa susunod na 3 buwan. Si Bros ang magtatayo ng sasakyan, na aabot sa core at magdadala ng isang explosive charge na sapat na laki upang simulan itong muli. Si Conrad ang magkakalculate ng sukat ng pagsabog na kinakailangan gamit ang isang software, at si Serge ang magdidisenyo ng nuclear reactor upang magbigay ng kuryente dito. Nag-aalala si Robert dahil hindi talaga alam ng mga tao ang tungkol sa core at marami sa mga ito ay batay sa spekulasyon, ngunit ito na ang pinakamabuti nilang magagawa. Ang sasakyan ay binubuo ng mga detachable sections sakaling may masira anumang oras. Sa lalong madaling panahon, ang ibang mga bansa ay nagpadala rin ng mga tao upang tumulong sa proyekto at matapos ito sa lalong madaling panahon. Samantala, nagprograma si Finch ng isang virus bot na naghahanap ng mga keyword na may kaugnayan sa mga kakaibang insidente o sa proyekto at binubura ang mga ito upang mapanatiling lihim. Kapag nakuha nila ang unang prototype ng navigation, nagsimula ang crew ng misyon na gumawa ng mga test runs, ngunit palagi silang nabibigo dahil hindi sila nagkakasundo at nagtatalo kung sino ang dapat magbigay ng mga utos. Kahit habang nagpapahinga ang lahat, patuloy na nag-eensayo si Rebecca kung paano patakbuhin ang makina at nai-frustrate tuwing siya ay bumabagsak. Suportado siya ni Robert, na nagpapaalala sa kanya na siya ay may talento at ang pamumuno ay tungkol sa paggawa ng mga mabuti at masamang desisyon. Isang hapon, napansin ng crew ang isang lightning superstorm na papalapit at kinumpirma ni Finch na ito ay lumilitaw sa buong mundo. Sa Roma, nagsimulang bumagsak ang mga electronics at nagkakaroon ng kuryente ang sinumang humahawak sa mga ito. Ang kidlat ay nagsimulang tumama sa lungsod at winasak ang Colosseum, na nagdulot ng takot at pagtakbo ng mga tao habang tumatama ito sa maraming gusali at estatwa sa parehong oras. Pagkalipas ng ilang sandali, ang lungsod ay naging mga guho na nag-aapoy. Ang team ay nagsimulang magtrabaho ng mas mabilis at mas masigasig upang tapusin ang proyekto. Kapag handa na sila, lumipad sila patungong Timog Pasipiko, kung saan malakas ang ulan. Pinangalanan ni Bros ang sasakyang Virgil, matapos ang makatang nagdala kay Dante sa impyerno sa Divine Comedy.
Sumakay ang crew sa Virgil at pagkatapos ng maikling countdown, sa wakas ay inilunsad ang sasakyan sa karagatan. Ang unang ilang milya ay maayos at natuklasan ng crew na ang mga balyina ay umaawit at lumalangoy sa paligid nila. Ang mga resonance tubes ng sasakyan ay nanginginig kaya teknikal na umaawit sila sa mga balyina. Biglang nagsimulang mag-shake ang sasakyan dahil sa isang underwater earthquake. Ang mga bato ay nagsimulang mahulog at tumama sa sasakyan, ngunit nanatili ang crew sa lugar na ito dahil manipis ang crust dito. Pinabilis nila ang Virgil habang papasok sila, ngunit nag-aalala sila na ang mga laser ay walang sapat na pressure power upang mag-fire. Sa kabutihang palad, nagawa nila ang tamang hakbang sa huling segundo at ang generator ay sa wakas ay humandar, na dumaan sa outer core crust nang walang problema. Ang sasakyan ay agad na napalibutan ng magma, ngunit ang unobtainium ay kasing ganda ng ipinangako ni Buzz at hindi sila nasaktan ng init. Ngayon ang kanilang mga sistema ay ganap na gumagana at ang mga komunikasyon ay nakikipag-ugnayan sa base. Nagsimulang maghukay ang Virgil at kinukwenta ng crew na mayroon silang humigit kumulang 15 oras upang maabot ang hangganan sa pagitan ng inner at outer core. Lahat ay excited at nahuhumaling sa mga ilaw ngunit hindi nagtagal ay nag-aaway na naman sina Conrad at Buzz. 12 oras mamaya, napansin nila ang isang kakaibang bagay sa screen. Hindi nila alam kung ano ito ngunit hadlang ito sa kanilang daraanan. Napagtanto ni Josh na ito ay empty space na hindi nila kailanman isinama sa kanilang plano kaya't hindi alam ng computer kung paano ito basahin. Bago pa sila makabuo ng isang plano, dumaan ang Virgil sa empty space at winasak ang maraming crystals bago pa man makakuha ng mas mataas na bilis. Pagkatapos, bumagsak ito sa lupa, dumudulas sa mas maraming crystals sa loob ng ilang sandali hanggang sa mastok ito. Mukhang nahaharangan din ang mga kamera, kaya't walang pagpipilian ang crew kundi lumabas. Nagsuot ang mga lalaki at umalis sa sasakyan, natuklasan ang isang kamanghamanghang tanawin na nilikha ng mga crystals. Nagsimula silang magtrabaho sa pagputol ng kristal na humahadlang sa sasakyan, ngunit sa sandaling iyon ay nagsimulang mahulog ang magma mula sa itaas at nagdulot ng pagbuhos ng mga piraso ng kristal sa kanila. Nagtrabaho ang team ng kasing bilis ng maaari ngunit nagsimulang mawalan ng oxygen ang cutting tool, kaya't ikinonekta ni Josh ito sa kanyang sariling suit. Pinayagan nito ang team na matapos ang pagputol ng kristal, ngunit nag-collapse si Josh. Nagawa ni Rebecca na muling buhayin ang Virgil at dinala ng team si Josh sa loob. Sa sandaling iyon, isang malaking piraso ng kristal ang bumagsak sa ulo ni Robert, agad na pinatay siya bago siya nahulog sa magma. Walang oras ang team upang magluluksa, kailangan nilang magpatuloy. Habang patuloy na naghukay ang Virgil, inaalagaan si Josh sa infirmary. Medyo mahina siya ngunit sa kabuuan ay ayos naman. Sa ikalawang araw ng misyon, nagsimulang ihanda ng team ang mga nukes at siniguradong nakasabay-sabay ang mga ito. May malalaking itim na bagay sa unahan ng sasakyan at napagtanto ni Conrad na mga higanteng diamante ang mga ito. Maingat na pinapilot ni Rebecca ang Virgil, dumadaan sa pagitan ng mga diamante upang makatawid sa lugar. Sa una, mukhang ligtas silang nakalabas, ngunit nang halos makalabas na sila, isang diamante ang nakasira sa huling bahagi ng sasakyan na naglalaman ng mga detonation timer. Agad na tumakbo sina Josh at Buzz palabas ng seksyon na iyon, ngunit nanatili si Serge upang kunin ang mga timer at ang kanyang mga tala. Malapit nang magsara ang pinto at sinubukan ni Josh na tulungan siya, ngunit ibinigay ni Serge ang mga bagay sa kanya at sinabi na bitawan na siya. Nanghihikbi si Josh at humiling kay Rebecca ng higit pang oras, ngunit hinayla siya ni Buzz palayo. Matapos ang ilang pag-aalinlangan, ineject ni Rebecca ang nasirang seksyon ng sasakyan at nakita ni Josh sa screen kung paano yumuyuko at nadudurog ang metal, pinatay si Serge. Habang umiiyak, sinuri ni Josh ang mga tala ni Serge at natagpuan ang isang drawing mula sa kanyang anak at isang larawan ng pamilya. Galit na ipinakita niya ang mga pahina kay Rebecca at ininsulto siya, ngunit tiniyak ni Rebecca na ramdam na niya ang guilt at pinaalala sa kanya na namatay si Serge upang mailigtas ang kanyang pamilya. Lumipas ang 35 oras mula nang ilunsad at sa wakas ay lumapit ang sasakyan sa core interface. Dumaan ang Virgil dito ng napakasmooth at sa loob ng isang segundo, ngumiti ang team sa tanawin, ngunit agad na nakakuha ng malaking jump sa bilis ang sasakyan na patuloy na bumibilis. Mukhang mas manipis ang core kaysa sa kanilang tinaya, na nangangahulugang ang pagsabog ay hindi sapat na lalawak upang muling simulan ang pag-ikot.
Ipinahayag ni Conrad na nabigo sila at dapat na silang umuwi, pagkatapos ay tinawagan niya si Thomas upang i-activate ang Destiny. Ang pangalan nito ay nangangahulugang Deep Earth Seismic Trigger Initiative at kaya nitong magpadala ng mga electromagnetic energy waves na maaaring mag-trigger ng mga lindol at pagsabog ng bulkan. Nalilito at galit ang natitirang mga manggagawa at crew dahil sa mga impormasyong itinago sa kanila, at lalo pang nagalit si Josh nang mapagtanto niyang ang militar ang nagdulot ng paghinto ng core sa pamamagitan ng pagsubok sa sandatang iyon. Iniisip niya na ang Destiny ay magdudulot ng destabilization sa core at mas mabilis na sisira sa planeta. Pinatahimik siya ni Thomas, sinabing may permiso siya mula sa presidente, kaya't nakipagnegosasyon si Josh, nais niyang maabot ang core at subukan ng ibang paraan, at kung mabaygo sila, saka na nila ma-shoot ang Destiny. Tumutol si Conrad dahil mamamatay ang crew, ngunit sinuportahan ni Rebecca at Bros si Josh. Hindi pinansin ang mga utos ni Thomas, pinabilis ni Rebecca ang sasakyan at nagsimula ng sumigaw si Conrad ng labis kaya't sinuntok siya ni Bros upang ma-knockout. Sa base, natuklasan ni Finch na ang ultraviolet rays ng araw ay sa wakas ay nakahanap ng butas sa electromagnetic field ng Earth. Umabot ito sa San Francisco, pinapainit ang karagatan at pinapatay ang mga isda. Agad na umiinit ang mga sasakyan at nagsimula ng masira ang Golden Gate Bridge hanggang sa maputol ito sa dalawa. Dozens ng mga sasakyan ang nahulog sa karagatan, pinatay ang kanilang mga driver. Nagsimula ring magliyab ang lungsod at hindi nagtagal ay nasunog ang buong West Coast. Natatakot si Thomas na hindi magkakaroon ng sapat na kapangyarihan ng bansa sa loob ng ilang oras, kaya't nagpasya siyang ilunsad ang Destiny ng mas maaga. Nagpadala si Finch kay Josh ng isang coded message na nag-aalok ng kanyang tulong at humiling si Josh na pabagalin ang Destiny. Matapos ang maraming hakang, natuklasan na ang Destiny ay nasa Alaska, ngunit nahirapan si Finch na makapasok sa mga sistema nito dahil sa malakas na cybersecurity at umiyak siya. Sa sasakyan, patuloy na pinag-aaralan ni Josh at Bros ang mga kalkulasyon upang lutasin ang problema. Narinig sila ni Conrad at nagkaroon ng ideya, sa halip na isang malaking pagsabog, kailangan nilang ihulog ang mga nuke sa mas maliliit na bahagi upang lumikha ng serye ng mga ripples na magpapatibay sa isa't isa sa pag-unlad. Nangangahulugan din ito na kailangan nilang lumayo ng mas mabilis kaysa sa pagsabog upang makaligtas. Lumipas ang 42 oras at sa wakas ay natapos ng crew ang hot wiring ng mga nukes. Mayroon na rin silang mas magandang plano, ilalagay nila ang bawat nuke sa iba't ibang seksyon ng Virgil at i-eject ang mga ito isa-isa. Itinuro ni Bros na hindi ma-eject ng sasakyan ang mga undamaged compartments, kaya kailangan nilang i-unlock ang piston mula sa gear na nag-uugnay sa mga ito. Upang magawa iyon, kinakailangan ng isang tao na pumasok sa isang maliit na crawl space na may core fluid na nasa 9,000 degrees na nangangahulugang hindi na babalik ang taong iyon. Nag-drawing ng straw ang mga lalaki at nag-cheat si Bros upang mapili. Nagalit sina Josh at Conrad, kaya't umamin si Bros na ito ang kanyang life project at karapatan niyang tapusin ito. Matapos mag-suit up, nagpaalam si Bros kina Josh at Rebecca, at sa wakas ay sinabi ni Conrad na ito nga ang kanyang sasakyan ngunit sana ay naging kanila ito. Nang bumukas ang hatch, sinalubong si Bros ng napaka-strong na mainit na hangin at nahirapan siyang maglakad. Ang tool sa kanyang kamay ay nagsimulang uminit at nang mahulog ito, natunaw ang metal na sahig. Dahil sa init, dragang ang kanyang mga paa at nasunog ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang isang maliit na silid upang epektibong ma-override ang sistema ng mano-mano. Nang siya ay mahulog, sinabi ni Rebecca na maaari pa nilang iligtas siya, ngunit humiling si Bros na i-activate ang impeller. Sa pagkakataong ito, tinulungan ni Josh si Rebecca na pindutin ang button at sabay nilang pinaganya ang impeller, na agad na pumatay kay Bros. Habang patuloy na nabibigo si Finch na mahak ang Destiny, inihahanda ni Conrad at Josh ang unang nuke at tumakbo palabas ng silid bago pa man i-eject ni Rebecca ang compartment. Sa parehong oras, tumanggap si Thomas ng tawag na nagsasabing ang Destiny ay handa na. Nagsimula ang countdown sa Alaska at nagmamadali si Finch, sa wakas ay nakapasok sa sistema ng Destiny upang ito ay patayin. Nagdududa, sinuri ni Thomas si Finch ngunit nakita lamang siyang naglalaro ng video games. Sa Virgil, matagumpay na na-release ang pangalawa at pangatlong compartment sa sunod-sunod. Ngunit nang malapit na nilang gawin ang pang-apat, napagtanto nilang may pagkakamali sa mga kalkulasyon at kailangan nila ng mas maraming explosive power kaysa sa kanilang inaasahan.
Biglang gumawa ng matalim na liko ang sasakyan at nahulog ang Nook sa ibabaw ni Josh, pinipiga siya laban sa pader. Ipinaliwanag ni Rebecca na tinamaan sila ng energy flare, kaya't hindi niya maipagpatuloy ang kanilang kursong matagal. Sinubukan ni Conrad na ilipat ang Nook ngunit masyado itong mabigat, kaya't sinabi ni Josh na umalis na sila nang wala siya. Sa sandaling iyon, itinuwid ni Rebecca ang kurso at muling umalag ang sasakyan, na nagdulot ng pagbagsak ng Nook at si Conrad ay nahampa ang kanyang ulo sa ilang kasangkapan. Pagkatapos, umikot ang Nook patungo sa kanya na nag-trap sa kanyang mga binti. Ngayon ay turn ni Josh na subukang tulungan si Conrad, ngunit patuloy na mabigat ang Nook kaya't itinulak ni Conrad si Josh palabas ng pinto upang iligtas siya. Sa mga huling segundo, ginamit ni Conrad ang camera upang sabihin kay Josh na gamitin ang reactor ng sasakyan upang palakihin ang huling bomba. Nang ma-eject ang compartment, nahulog ang Nook, ngunit huli na para kay Conrad na makaligtas. Tumakbo si Josh upang patayin ang kapangyarihan at kumuha ng ilang kadena upang alisin ang reactor, ngunit naputol ang mga kadena. Wala na siyang pagpipilian kundi gamitin ang kanyang sariling mga kamay, nasusunog ang mga ito sa proseso. Pagkatapos, hinailan niya ang reactor patungo sa huling bomba at pinindot ang emergency ejection button, tumatakbo palabas ng compartment sa tamang oras. Pagkatapos, tumakbo si Josh pabalik kay Rebecca at sinabi sa kanya na wala silang sapat na kapangyarihan upang makabalik, ngunit sa tingin niya ay ginawa niya ang tamang bagay at binanatan ang kanyang kamay habang naghihintay sila sa katapusan. Nang sumabog ang unang bomba, naisip ni Josh na ang unobtainium ay kayang mag-convert ng init sa enerhiya, na nangangahulugang ang sasakyan ay isang malaking solar panel na maaaring sumipsip ng init mula sa pagsabog. Nagsimula ang dalawa na baguhin ang wiring ng sasakyan habang sumasabog ang mga bomba sa sunod-sunod, at nagulat ang mga tao sa base nang makita ang ilang galaw sa kanilang mga screen. Nang dumating ang turno ng bomba ni Conrad, tumawa lamang siya habang sumasabog ang kanyang compartment. Hindi nagtagal, sumabog ang lahat ng Nooks at nagsimulang umikot muli ang core. Habang nagdiriwang ang mga tao sa base, natapos ni Rebecca at Josh ang pag-rewire ng sistema at naibalik ng sasakyan ang kanyang kapangyarihan. Sobrang saya nila kaya't naghalikan sila. Umangat ang sasakyan sa napakabilis na bilis at umabot ang shockwave sa ibabaw. Kinumpirma ni Finch na nangyayari ito sa buong mundo at unti-unting nawawala ang mga bagyo, na para bang ang planeta ay nagpapagaling. Nagmaneho si Rebecca ng sasakyan gamit ang kanyang pinakamahusay na kasanayan at nagtagumpay na makadaan sa iba't ibang mapanganib na lugar, dumaan sa mga tectonic plates hanggang sa makarating sa isang lugar malapit sa Hawaii. Sa kasamaang palad, ang lugar na ito ay napakalamig at ang kapangyarihan ay nagmula sa init, kaya't huminto ang sasakyan at nawalan ng contact sa base. Hindi nagtagal, nagpadala ang hukbo ng rescue team, ngunit naghanap sila ng ilang oras at walang natagpuan. Handang sumuko si Thomas dahil ang tanging bagay sa sonar ay mga balyina, ngunit naalala ni Finch ang nangyari sa simula at sinabi sa mga sundalo na sundan ang mga balyina upang mahanap ang Virgil. Matagumpay na nailigtas sina Rebecca at Josh at sila ay nalulungkot na hindi malalaman ng mundo ang mga bayani na nag-alay ng kanilang buhay upang iligtas ang Earth. Isang linggo ang lumipas, pumunta si Finch sa isang kafe at ibinulgar ang lahat ng mga kumpidensyal na files sa pamamagitan ng internet upang malaman ng mundo ang kwento sa likod ng Destiny at ng Virgil.